Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong August 4 taong 2024. Ayan, quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ang nabuong candlestick po natin kahapon ay isang bearish candlestick. Ayan, dire-diretso po yung mga nabuong bearish candlestick ni Fluky Ino simula pa po noong July 27. Ayan, dire-diretso na kulay red na nagsasabing bearish na bearish po ang momentum or kalagayan nitong si Fluky Ino. At ayan po, bumagsak po siya. At ang nangyari po rito ay na-trigger po yung ating buy pending order dito sa minor support line na nasa price level na 30 digits 12,901. Kahapon po yan. Kaya nakabili po tayo rito. At ngayon ay ang kailangan po nating gawin, ang sunod po nating kailangan gawin ay ang mag-set ng take profit na naman dito. Kaya yan po yung updated na mga live spot trading positions natin dito kay Fluky Ino. Ayan, ang dami po nating nakaabang ngayon na mga take profit or sell pending order. Kailangan po natin dagdagan yung ating buy pending order kasi nag-iisa na lamang po ang ating buy pending order. Kaya kung dadagdagan po natin dito, ay syempre dito po natin ito ilalagay. Ayan, yung sunod na major support line natin dito. Ayan. Pwede naman po rito. Ayan, yung lower portion. Kunin po natin dito sa lower portion ng ating pattern dito. Meron po tayong dalawang kulay puti rito na linya. At ito po yung ating kasalukuyang pattern na binabantayan dito. Isa po itong descending wedge pattern kung saan ay mas mataas po ang posibilidad na dito siya makakaranas ng breakout sa upper portion nito. At kung pag nangyari po yan ay mataas-taas po ang aakyatin ni Fluky Ino kung sakaling nagkaroon siya ng breakout dito sa kanyang upper portion. Yan, maaari po niyang akyatin ang maaari po siyang umakyat hanggang dito sa presyong 30 digits 31,495. Ayan, mataas-taas ang kanyang aakyatin kung pag nangyari yan. Kaya yan po yung binabantayan natin dito sa pattern na ito ni Fluky Ino. At saka maliban po dyan ay sa loob ng ating pattern na ito ay meron pong nabuo na isang triangle pattern. Plot po natin para kitang-kita po natin. At ayan po yung ating triangle pattern dito. Ayan. Ngayon ay pagdating po sa mga triangle pattern ay kung pag dito po sa upper portion ayan, kapag dito po sa upper portion nagkaroon ng breakout ang market price ni Pepe ay ayan, isa po itong bullish breakout na nagsasabing aangat po ang market price ni Fluky Ino. Pero kung pag dito po siya nagkaroon ng nakaranas ng breakout sa lower portion ay bearish breakout naman po ito na nagsasabing makakaranas ng pagbagsak itong si Fluky Ino. Kaya yan po yung binabantayan natin ngayon dito kay Fluky Ino sa kanyang pattern na ito. Kasi mukhang malapit na po siyang makaranas ng breakout. Ngunit base sa mga indicators natin dito ay nagpapakita po ang mga indicators natin na bearish ang kalagayan ni Fluky Ino. Kaya mukhang mataas po ang posibilidad na dito po makakaranas ng breakout itong si Fluky Ino. At siya po ay mukhang magpapatuloy pa rin po sa kanyang pagbagsak. Yan, mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak sa mga paparating na araw. Kaya ito po ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino. Nakasalalay po yung magiging galaw ni Fluky Ino sa kanyang interaction. Ayan, dito sa lower portion ng ating triangle pattern na ito. Kung pag hindi po niya kayang basagin yung lower portion na ito ng ating triangle pattern ay mauuwi po, patuloy po ito na magko-consolidate dito sa loob ng ating triangle pattern hanggang sa umabot po siya dito sa dulo at yan, siyempre mapipilitan na po siyang mamili kung saan siya magkakaranas ng breakout. Pero gaya na aking sinabi kanina ay mas mataas po ang posibilidad na siya ay makakaranas ng breakout dito sa lower portion ng ating triangle pattern at ito po ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. At ang dahilan po dyan ay una ay yung ating indicators dito. Unang indicator natin dito na Hall Street indicator ay nagbago na po ng kulay.
naging kulay red na po siya. Kung naging kulay red po yan, ibig pong sabihin ay kumpirmado na po na bearish ang kalagayan ni Fluky Ino. Yan, pag sinabi po nating bearish ay yung may control sa market ay yung mga sellers. Sila po ang nagdidikta sa direksyon ng market price ni Fluky Ino. At syempre kung pag sellers yan or bearish, ang layunin lamang po nila ay ang pabagsakin ang market price ni Fluky Ino. Yan, kung pag green naman yung kulay ay syempre yung kabaliktaran naman. May naman po yung tinatawag na mga bulls, kung saan ang layunin naman po nila ay ang paangatin ang presyo ni Fluky Ino. Pero sa ngayon ay kulay red po ito, kaya yan, ang may control sa market ay yung mga bears, kung saan ang layunin nila ay walang iba kundi ang pabagsakin ang presyo ni Fluky Ino. Yung pagdating naman po rito sa ating QQE mod indicator ay ganun na rin po, kulay red ang mga nabubuong QQE bar formation natin dito. Ibig pong sabihin ay isang ayon po ito na bears ang may control sa market ni Fluky Ino. At ang mas malala pa rito ay lumalaki yung mga sukat nito na nagsasabing patindi po ng patindi ang persa ng mga sellers. Ibig pong sabihin ay dumarami yung mga sellers, yung mga bilang ng mga sellers, or lumalaki yung kanilang mga ibinabagsak or ibinebenta. Kaya nakakaranas ng selling pressure ang market ni Fluky Ino, kaya mataas po talaga ang posibilidad na sa paparating na araw ay mukhang babagsak or magpapatuloy sa pagbagsak ang market price ni Fluky Ino. Ayan, sa tingin ko mababasag ang lower portion ng ating triangle pattern na ito at magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Kaya ang tanging po nating magagawa ngayon ay ang mag-dollar cost averaging. Yan po yung panglaban natin dito sa pagbagsak ng market price ni Fluky Ino bilang spot trader. Yan. Pero kung sa mga nag-futures po yan, nag-futures or derivatives, ay pwede naman po kayong magbukas ng short. Yan naman po. Para kung pag mabagsak ay pwede po tayong kumita. Pero para sa mga advanced trader lamang po yan. Hindi ko po ina-advise yan or pinapayo para sa mga bago lamang po rito. Mas maiging stick muna tayo sa spot trading. At ang gawin natin sa pagbagsak ng market price ni Fluky Ino ay ang mag-dollar cost averaging. Kaya yan po yung ginagawa natin dito, kung saan ay nagda-dollar cost averaging po tayo sa pamamagitan po ng pagbili or pagdagdag ng ating holdings dito kay Fluky Ino sa pamamagitan po ng pagbili sa mga support levels natin dito. Kaya ayan. Yan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Fluky Ino. Kung nais po ninyong gayahin or kopyahin ay ayan po. Dami po nating mga sell pending orders dito. Ayan, anim na po yung sell pending orders or take profit natin dito. Ayan po, nakatapat po sila sa mga resistance price levels ng mga resistance line. At malinaw naman po yan kung nais po ninyong iset yung inyong mga trades at para ako ay kopyahin or gayahin. At meron naman po akong dalawang buy pending orders dito sa ibaba na nakatapat naman po sa mga support levels natin dito. Kaya ayan, para kung pag umaangat po or kapag umaangat po ang market price ni Fluky Ino ay sabay-sabay po tayo nakakapag-take profit, at kung pag bumabagsak naman po ito ay sabay-sabay po tayong nakakapag-accumulate. Ayan, maaari po ninyong i-pause at kopyahin or i-set yung inyong mga trades base sa mga price levels na ito, kung saan din po nakaset yung aking mga live spot trading positions. Yan, live po yan, actual po na trades ko yan. Yan, kung saan ay dyan na rin mismo nakaset yung aking mga actual na trades sa ginagamit kong platform. At ayan, sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.